Good morning! Oh, 'di ba? Grabe ang energy, umaapaw. So, ito na nga, naisipan ko ngang gumawa ng video about dito sa ating hashtag kamyas. Dahil season niya nga ngayon at pakalat-kalat lang naman dyan kina Mare at Pare sa kanilang mga bakuran ay tayo nga ay kumuha. At syempre gagawin natin tong buro guys dahil legit na masarap to kapag ito ay iyong ibinuro sa loob ng 3 hanggang 4 na araw ay pwede mo na siyang i-partner sa kahit ano pa mang prinito. Ang sarap niya guys at talagang totoong maasim-asim na maalat-alat siya guys, pero sulit talaga siya. Masarap din siya i-partner sa paksiw, no? Kasi kakaiba yung binibigay niyang texture sa food kapag ka nagmi-mix na sila. Diba? Tara, simulan natin to guys. At syempre magbibigay din tayo ng mga ilang fun facts dito sa ating kamyas at talaga namang dito mo mapapatunayan na marami palang abilidad itong prutas na ito. Oo guys, prutas to ha, hindi ito isang gulay, no? At yan ang katotohanan. Guys, ang scientific name nga pala nitong ating hashtag kamyas ay Aberhoya bilimbim. At ito rin ay isang prutas at noon ngang 1973 ang bilimbin ay inintroduce sa Jamaica na nanggaling naman sa island ng Timor at tuluyan na nga siyang nagkalat sa South America. Pang world class ang ating kamyas at talagang legit naman dahil hindi lang siya pang Asia kundi pang Amerika din. At syempre may iba't ibang tawag ang kamyas sa iba't ibang bansa. Kung sa Pilipinas ito ay tinatawag na kamyas, sa Thailand naman ito ay tinatawag na huang gua su at sa Chinese naman ay tinatawag na bilimbing. At syempre sa Malaysia ay tinatawag din nilang itong bilimbim at sa Brazil call it bilim bipuli. At siyempre sa Vietnam, tinatawag din nila itong taling pling. Ang unique kasi sa bawat bansa ay iba-iba ang tinatawag. Honestly, dito din sa Pilipinas, kapag sa iba't ibang probinsya ka nagpupunta, iba't iba din ang tinatawag dahil nga sa Pilipinas, kagaya sa iba't ibang parte ng iba't ibang bansa ay marami ring mga lengguwahe at hindi sila magkakaparehas. Kagaya dito sa Visaya, sa Luzon at sa Mindanao, maraming mga probinsya sa bawat isang area yan kaya hindi nagkakaparehas. Diba? Nagkabulol-bulol pa ako. Anyway guys, ang ating kamyas ay talaga namang matikas dahil marami siyang dinadalang magandang benefits sa ating katawan. Isa na dyan ay kapag ikaw ay diabetic. According sa pag-aaral ni paring Google, ito daw ay maganda sa mga diabetic. Anti-diabetic siya, anti-hypertensive at anti-thrombotic. At syempre, sabi din ni paring Google ay siya ay anti-cancer at talagang isa rin siyang legit na wound healing effect, which is true yung wound healing effect because kapag vitamin C kasi ang ating pinag-uusapan ay nangunguna nga ang ating hashtag kamyas dahil nga ang lahat ng klase ng vitamin C ay talaga namang nakakapagpabilis magpatuyo ng sugat o magpagaling nito. Kaya naman approved tayo dyan na ang kamyas ay isa nga sa magandang i-intake during na merong kang fresh wound. Pero guys, no, ang bilimbing ay isa nga siyang prutas at isa siya sa related sa star fruits. Alam nyo ba guys yung star fruits, no? Siya ay parang sabihin natin isang variety na rin ng star fruits, iba lang. And then, yung juice nito guys ay nagko-contain ng napakataas na oxalic acid, which is sasabihin na rin natin na kapag nag-consume ka ng sobra ay hindi rin maganda dahil po pwede ka ngang makapag-develop, no? Oxalic nephropathy. Ayan ha, inulit ko ulit yung audio kasi medyo mahina. Anyway, paki-search na lang kay Google, no, kung anong ibig sabihin niyan. Pero guys, iyan din yung nagiging dahilan kung bakit meron ng ating hashtag kamyas ng maasim na
taste o lasa dahil nga kay oxalic. Siya yung nagpapaasim dito sa ating kamyas at talagang mang legit naman talaga na madami ring ibinibigay na magandang benepisyo sa ating katawan ang prutas na ito na hindi mo aakalain na po pwede palang makaiwas sa iba't ibang klaseng karamdaman o sakit. Kaya guys, no, make it a habit, eat especially those fresh, no, na makukuha nyo mas better para nang sa ganun ay maging healthy ang ating katawan. Pero in moderation lang din, wag sobra-sobra. Kaya nga sabi, too much is bad. Kaya tandaan natin guys, kapag tayo ay nag-i-intake ng kahit ano, kahit pa sabihin natin ito ay healthy, kapag nasobrahan tayo ay hindi rin maganda ang epekto. Kaya mas better moderation tayo, no, sa kahit na anong pagkain pa yan. O paano? Salamat ka pala sa lahat ng sumabay sa akin. And thank you so much sa aking YouTube aspirant and especially sa aming creator na si Miss Janine US Vlog. At syempre hindi mawala ang aming apat na aming admin, ang isang gwapong-gwapong si Cooking Master Bro, at syempre andyan din ang aming si Tenderang Tahimik at si Teen Store at si Lin Mix Vlog. Maraming salamat mga sisi sa pagsuporta mula noon hanggang ngayon. At syempre kay aking Mrs. Mamshi na talaga namang naandyan simula't simula at mapahanggang ngayon. At syempre kay Pretty Heart. Guys, pasupport naman Pretty Heart, nag-iisa ha. Thank you. At syempre pagkatapos ng 3 hanggang 4 na araw ay tapos na nga ang ating buro. At ito na nga at handa na nga natin siyang tikman. At nakita nyo naman nag-change yung color niya. Although yung mga nasa upper, no, na hindi naabot ng water talaga, hindi lumubog, ay medyo green pa. Pero ito ang kinuha ko ay napakasarap na, nagtatalo ang asim at ang alat at perpekto na siyang i-partner sa kahit na ano pa mang prinito o mga tuyong ulam. O, diba? Ang sarap niya guys at legit talaga na lalo kang lalakas sa pagkain dahil nga nagbibigay siya ng ibang klaseng texture o lasa kapag siya ay na-mix na sa iba't ibang ulam. At ito nga guys ang ating finished product. At thank you nga pala kay Ate Ging, no, na nagbigay nito. Salamat kaayo sa susunod ulit na tagbungahan. At salamat sa lahat ng miyembro ng YTA Aspirant.